Bless tayo po mga ka-59 and God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi na may po maging matugampay po yung duties and responsibilities natin sa araw-araw. Okay, i-discuss po natin ngayon yung isa pong tanong or concern po ng ating isang followers about po dito naman sa maganda po yung tanong niya. So, simple lang, maiksi, pero punong-puno naman ng aral o ng kaalaman na pwede natin ma-share doon po sa ating mga followers, lalo sa mga security personnel po natin. Okay, so una po is ito po ang kanyang tanong. Sabi niya, share specific responsibilities naman po ng OIC. Next, ibig sabihin, susunod nating vlog is about naman doon sa specific responsibility ng isang OIC. Okay, so OIC talagang inano niya talaga. Malamang si Sir Officer na rin to or planning to become an officer. So ganun po talaga dapat habang tayo mga plain card, kung mga plain card pa po, alamin na natin kung ano yung trabaho na susunod na step na tatakbuhin natin para naka-advance na tayo. Parang tinatawag na yung advanced study. Yung baga hindi pa man nangyayari, naka-advance na tayo. Just in case, nandun tayo, aware na tayo, kunting aral na lang. Yun yung pinakamaganda pong gawin natin, mga security personnel. Okay? So, una po, ang pinaka-specific na trabaho ng isang OIC is tatlo lang po yung binigay ko. So siguro andito na lahat to ang ating papansinin. Ano po? Okay, number one is lead by example. Diba? Kailangan ng officer siya ihemplo, like kung sinasabi yan, ng kanyang mga tao. Kasi sa'yo magre-rely yan eh. Kumbaga ikaw ang magulang ng mga yan dyan. So kung ano yung sinasabi mo, ano yung nakikita sa'yo, dapat yung sinasabi mong tama, ginagawa mo din. Like ulitin natin, dapat nalilate, tapos yung officer palaging late, diba? Na-topic na rin po natin yan, yung mga ganun, dapat siguro minimal, yung talagang excuse me, medyo nubo po tayo mga bali, ibig sabihin, huwag naman yung palagi kung siguro naman once in a blue mo na sinasabi nila, okay naman malate, normal naman yan, hindi na tayo makakaiwas dyan. Pero kung paulit-ulit na lang, iyan po yung mahirap, hindi po magiging magandang ehemplo sa kanila yan. Ano dapat yung lead by example ka? Dapat syempre punong-puno ka ng kaalaman. Ikaw syempre ang nagtuturo dyan. Sabi nga, ikaw ang teacher at mentor ng mga tao mo. Kung ano yung tao mo, nakasama mo, reflection mo yan. Kumbaga, sa iyo na-adapt yan. Kaya kung marunong yung tao mo, mahusay sila magpatupad ng policy, talagang nasa puso ang pagtatrabaho nila, ibig sabihin yung officer niyan, mahusay, marunong. Diba? So dapat ganon. Lagi nating iisipin yan. Lagi nating dapat hinahandle ng maas or kinikare yung ating mga subordinates. Hindi natin dapat inaaway, ginagawa ng violation palagi. Hindi. Kasi pag puro violation yan, hindi natin natuturuan yan. Ang tanong kasi dyan sino ba yung taong gusto magkamali? Wala naman, di ba? So, nangyayari kasi may kulang. Ano yung kulang na yun? Siyempre, number one, kulang sa kaalaman yan. So, sino may problema dyan? Siyempre yung officer, diba? Okay. So ano pa po? Dapat kaibigan din tayo nila. Siyempre, hindi po pwedeng lalayo ang loob natin sa kanila. Dapat makikibanding din tayo, makikisama tayo sa kanila, kung may mga gimmick-gimmick kahit papano, medyo konting ano sa kanila. Kung hindi ka makakasama, di mag-share ka, o may lakad pala yung mga tropa, sige, ito yung 200, makishare na lang ako, hindi ako makakasama sa inyo. Alam mo, isang malaking ano yun bentahe sa mga officer na andun yung pagmamalasakit at pagmamahal natin sa kanila, hindi bilang trabaho. Isipin natin ano yan anak ng Panginoon natin yan bakit natin hindi makakasamahan ng maayos, diba? Okay, so dapat yun pagpapahalaga, dapat ang officer, God is the center of his life. Siyempre dapat may Panginoon sa puso niya, kasi pagka kasi mga ganitong trabaho, mga sundalo, mga gwardiya, akala nila mga taong bato, mga pusong bato yan. Dapat ang Panginoon lagi nangingibabaw sa atin. Kasi tandaan nyo, kapag ang Panginoon nasa puso natin, hindi naman sinasabi napakabanal-banalan. Wala naman talaga taong perfect Hindi ba? Wala naman righteous talaga. Dahil tao tayo, puno tayo ng kasalanan. Ibig sabihin lang, pagka andun kasi ang Panginoon sa puso natin, nalilesen or na-adapt natin yung ano yung laging positive. Kahit mali ang nagagawa ng kasama natin, nakikita natin ano yung matututunan natin dyan, ano yung positive side.
hindi laging nandun sa negative side, di ba? So may positive side, yun ang nakikita niya lagi. So isipin niya siguro to, yung pamilya nito, kaya laging ganito, siguro nahihirapan sa buhay, kaya ganyan. So natutulungan natin, di ba? Yun ang kagandahan kapag ang Panginoon ang nasa puso natin. Dapat huwag nawawala yan. Kaya nga every card mounting, dapat unang-una natin gagawin is prayer. Diba? Hindi magagalit agad, magsasabihin agad ng mali, mga negligence, hindi. Kailangan simulan natin sa positive. Diba? Ang mga negative, normal yan. Yung mga problema sa trabaho, normal yan. Hindi tayo makakalis dyan. Kaya nga sabi ko, kaya nga dito tayo kaya may mga empleyado, may mga guard, yung iba, diba? May mga accountant, may teacher, bakit may mga TL? Kasi ang problema, maraming batang hindi marunong, ituturuan. Kaya nga, pag may problema, opportunity yan. Diba? Lagi natin tatandaan yan. Huwag na may sobrang, alam mo namang iiwasan dapat gagawin. Bawa, natutulog ka sa pwesto mo, nakawan ka, yung ba opportunity yun. So, kasi napipredict mo yan ano yung tama. Diba? Okay. So, next po natin doon, bilang isang lead by example is, mapagmalasakit tayo sa kanila. Diba? Dapat may malasakit. Siguro yung word naman na sa akin, napakaganda yan. Alam na alam natin kung ano ibig sabihin yan. Kahit mali yan, pag may malasakit tayo, na i-embrace natin sila at na ihihikayat natin sa tama. Yun po yung number 1. Number 2, ito, to serve and not to be served. Tayo pong mga officer, ang nagsiservisyo sa kanila, hindi tayo ang pinagsisilbihan or binibigyan ng serbisyo. Siyempre bilang officer, ikaw ang gaganap. Although may mga trabaho din, may mga tasks yan sila, pero ang pinakamalaking points ng isang officer, serbisyohan natin sila, na ibig sabihin po is bigyan natin ng tamang pagkakalinga, pagbibigay ng kaalaman, igina-guide natin tayong guidance nila na ito yung gagawin ninyo. Kasi kahit lagi nating natuturuan yan, iba pa rin yung palagi nating nare-remind sila. So wag tayong maubusan ng pasensya, ng kaalaman na para maturuan natin sila. Okay? So, yun po yung kahalagahan po, lagi natin tatandaan yan. Yung mga subordinates natin, especially dapat po, inilaban natin. Diba? Hindi dapat yan pinababayaan. Kahit sa aspeto, kahit alam mo medyo may pagkukulang siya, dapat lagi nating itwist sa tama na ito yung dapat natin gawin. Diba? Kung talagang inaalis naman ang guard, hindi naman ibig sabihin pag tinanggal ka, nawala na yung pagmamalasakit sa'yo ng officer. Tandaan niyo po yan, mga playing guard. Ibig sabihin lang, iyon yung nararapat sa'yo. Hindi ka para tanggalin, hindi ka para alisin. Kumbaga inalis ka nila dahil hindi na nagpa-function ka dyan, baka in return yan, magkaroon ka ng problema. Kaya ako marami din akong guard na subject for dismissal or replacement, not to the point para alisin sila kasi minsan hindi na nag-grow, nagiging pasaway na, talagang baka pag nagtagal lalong mapasama, mapariwara pa, di ba? Kaya kailangan i-rehab natin or i-rehabilitate natin sa iba na pwedeng doon siya akma or makapag-isip-isip siya. Kaya wag sasama ang loob ng mga playing guard na kung pinalis kayo, parang officer nyo, wala nang malasakit sa hindi po. Isipin ninyo ba't kayo inalis? Kasi maaaring pag nagtagal ka dyan, maging problema ka lalo. Magkaroon ka lalo ng malaking problema. So, paano yung family mo? Lalo di ka ang breadwinner, diba? So, laging gano'n. Huwag natin isipin. Kasi pag ginawa tayo ng sanction, isipin natin, ano kayo nagkakabuti nito? So, natuto ako, tumino ako. Okay, diba? Ngayon, kung talagang willing kang bumalik, pakala ka na sa officer mo, kaya huwag magdadramang buhay yung iba na kapag inalis, akala mo minsan sa mga social media, nagpo-post sila pa saling sa officer. Huwag pong ganon. May dahilan po ang mga officer natin bakit nilang ginagawa yan. At mabigat po yun kasi hindi nyo pa nararanasan, kaya dapat isipin ninyo anong dahilan. Diba? Siguro naman kung maayos ang trabaho, wala kang violation or wala kang concern ng mga tenant or ano dyan, hindi ka naman siguro arasin ng officer mo, diba? Kapag asset ka of the company. Diba? So yun lang po. Okay? So maging aware po ang mga officer dyan. Hindi ko sabihin kayo yung naggagabi sa kanila, automatic na lang kahit alam mo palpak na, sige pa rin, magkakaproblema ka po dyan. Diba? Okay? So dapat next, especially kasama dito sa to be service, yung mga payroll nila. Natural. Dapat ang mga payroll nila pinapahalagaan natin, iniingatan natin at dapat inaalam natin na ito yung dapat na makuha nila during payday. Huwag natin dadayain. Iwasan natin yung pagpe-payroll padding na para lang kumita. Ang gagawin ng officer, ilalagay doon sa isang kabangga niya, may kabagang niya.
sabihin, may inilagay ako isang araw dyan, bigay mo sa akin, hindi naman sa yan, ganun. Huwag pong ganun. Napaka masyado yung ganun ginagawa natin, yung pinaghirapan ng ating kapwa, at pangit yung term na duduwapangin natin, dudugasin pa natin. Huwag pong ganun. Hindi magandang yun, attitude ng isang officer. Dapat tayo yung magbigay pa, kasi napagdaanan natin yung trabaho nila di ba? Kasi marami naman din ganyan yung babakalin pa yung kita ng tao niya na magkano na lang, di ba? Kaya mga iba tatahimik na lang, wala nang magawa. Nakakaawa. Ako sa lahat na ayoko talaga yung mga ganyan style na kukunin mo pa yung pinaghirapan. Mas masarap yung ikaw mismo nagbibigay pa di ba? Despite na na meron sila, kasi ang sarap yung nagbibigay ka Ako ang aim ko sa buhay, hindi bali ako pagbigay kasi akong tumanggap. Kasi marami na akong natanggap Kaya nga ako nakapagbibigay kasi una na ako nakatanggap, di ba? Kasi kung wala kang ibigay, wala kang natanggap. Excuse me Ibig sabihin, pag nagbigay ka, may una ka na nakatanggap. Di ba? O kanina yun. Okay, or di ba, lagi kong sa buhay na mas gusto ko nagbibigay kasi marami akong natatanggap Kaya ako nakapagbibigay kasi nakakatanggap ako. So, napakahalaga po nun. Huwag laging tayong puro kabig. Bigyan natin ng pagpapalagay mga tao, lalo sa payroll po, pakatandaan po natin yan. Kasi pag nasira ka sa payroll, sa pera yan, hindi ka na pagkakatuwal ng mga tao natin. Tandaan nyo lagi yan. Kahit naman saan pag nasira ka sa pera, mahirap ibalik. Po. Okay? So, next po natin dyan is yung pangatlo. Okay, una po natin na lead by example. Pangalawa is to serve and not to be served. Dapat tayo ang nagbibigay ng serbisyo sa mga tao natin. Pangatlo po, ito yung panghuli natin, is strict implementation of house rules and policy. Yan. Kinakailangan siyempre ang officer, siya yung namumuno at namumuna dun sa pagbibigay ng strict implementation. Pag sabing strict, hindi mo sobrang strict to ibig sabihin andun yung may pagpapahalaga, may puso, may pagmamahal na ginagawa niyong trabaho. Ibig sabihin, itinatanim natin sa puso't isipan ng tao natin ang kahalagahan ng pagpapatupad ng strict or talagang masusi, talagang pulido na mayroong puso at pagmamahal. Huwag namang hayaan na basta bara-bara lang porque ganito, wala na tayong option. Dahil kung sinasabi yan, tingnan natin ano yung dahilan din ng mga tao na medyo nababiolate or bumabiolate talaga sa policy. Baka mamaya may mabigat na pinagdaanan yan o nangyari. At least, sabi nga, in every rules there is an exemption. Titingnan natin palagi yung two sides, huwag yung one side lang. Di ba tingnan natin, nangyari, no ID, no entry. Okay, walang ID. Tingnan natin ano kayong dahilan. Tingnan sa kabilang side. Excuse me. Kaya pala, nagmamadali kasi nagkaroon ng ganito sa kanila, ganyan, nagkaroon ng kalasunog na kaya nagmabilis umalis at hindi na nakuha yung ID. Mga ganun po, tingnan natin yun. Para at least, hindi naman yung sobrang napakaano natin sa pag-ano ng policy. Naintindihan din ng mga boss natin yan. Po. So, yun po yung tatlo lang na yun. Kailangan lalo dun sa mga house rules, kailangan po yan. So, dapat in-orientin natin yung tao natin. O kaya kabisado nyo ba, alam nyo ba? Para lagi silang aware dun sa mga policy. Yun ang pinakamahalaga Sabi nga yung pag-implement ng policy ng isang company kung saan tayo naka-assign. Yun yung pinaka-essence ng trabaho ng security personnel to implementing rules and policy. Pero dapat natitimbang, nababalance po yan. So yun lang po, and I hope po nakatulong po yung aking information para doon po sa nagtanong po sa atin. So sir, yan po yung pinaka-specific na duties and responsibilities excuse me, ng mga officer po. Dahil na kailangan tayo po mga officer maging mapanuri o laging nag-aaral din para at least hindi po tayo naano ng ating mga tao natin at maraming naituturo natin sa kanila. So maraming salamat and ingat po tayo palagi. Lagi po nating tandaan na lagi pong focus tayo sa trabaho natin at pagbutihin po natin palagi para maging success po tayo sa anumang larangan na gusto nating tahakin. Ingat po palagi and God bless po sa ating lahat.